Ang kababayan ni Naoya Inoue na si Valentine Hosokawa na dating Japan Boxing Champion may malaking ibinunyag. Sinabi niya na mas delikado si John Riel Casimero kaysa kay Murjan Akhmadalib para kay Naoya Inoue. Narito ang buong kwento. Who would be a bigger threat to Inoue if he fought? I think it would be Casimero. Muling nag-ingay sa mundo ng boxing ang pangalan ni Valentine Hosokawa na dating Japanese champion matapos ang kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa laban ni Naoya Inoue at ni Murjan Akhmadalib. Sa isang panayam, tinawag niyang boring ang bakbakan ng dalawang world-class fighters. Ayon kay Hosokawa, bagamat ipinakita ni Inoue ang kanyang disiplina at mataas na kakayahan sa ring, kulang daw ito sa tunay na aksyon na inasahan ng maraming mga boxing fans. Hindi ito ang klase ng laban na mag-iwan ng marka sa isipan ng mga manunood. Boring ang laban, walang thrill, wika ni Hosokawa. Para sa kanya, mas kapanapanabik kung si John Riel Casimero ang nakatapat ni Inoue. Casimero, agresibo at hindi natatakot. Ipinunto ni Hosokawa na kung ikukumpara kay Akhmadalib, mas delikado itong si Casimero para kay Inoue. Si Casimero ay hindi nagpapahaba ng laban. Ang gusto niya, matapos agad. Kaya kapag sila ang nagsalpukan, siguradong may babagsak. Paliwanag niya, kilala si Casimero bilang isang agresibong mandirigma. Laging sumusugod, handang makipagsabayan at hindi natatakot na sumalo ng mga suntok. Basta't makapagbibigay din siya na mabigat na balik o counter. Para kay Hosokawa, ang ganitong estilo ay magbibigay ng matinding problema para kay Inoue na mas kilala sa pagiging maingat at taktikal. Kung sina Casimero at Akhmadalib ang maglaban, hindi yun tatagal. Si Casimero ang tipo ng boksingero hindi magpapalipas ng maraming mga rounds. Gusto niya tapusin agad ang laban. Dagdag pa ni Hosokawa, Inoue, matalino raw pero may butas. Hindi rin nakaligtas si Inoue sa masusing pagsusuri. Ayon kay Hosokawa, mataas ang ring IQ ng Japanese superstar at isa itong malaking bintahe. Si Inoue ay sigurista at wais. Alam niya kung kailan siya lalaban at kung sino ang dapat niyang harapin. Kung hindi siya wais at matalino, matagal na niyang hinarap si Gervonta Tank Davis o kaya umakyat na siya sa mas mabigat na timbang. Ayon yan kay Hosokawa. Gayunpaman mga kakwento, binigyang diin niya ang isa pang kahinaan ni Inoue, ang kanyang pagiging prone sa knockdown. Naranasan na raw nitong bumagsak sa ring at para kay Hosokawa, malaking bantay yun kung ang kalabang tulad ni Casimero ang makakatama ng solidong suntok. Delikado iyon. Kapag nakatama sa kanya isang likas na malakas na suntok, maring hindi na siya makatayo pa. Tulad nga ng sinabi ni Casimero mga kakwento na kapag inatake si Inoue, na tila ba ay nagkakaroon siya ng kalituan. Para bang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Didepensa ba siya o di kaya'y tatakbo? Ang panganib ng carelessness at reaksyon ng mga boxing fans. Dagdag pa sa lahat, binanggit ni Hosokawa na kahit magaling at disente ang estilo ni Inoue, pero din itong mga sandali ng mga carelessness sa boxing kung saan isang suntok lang ang pwedeng magdesisyon ng lahat. Ito raw ang pinakadelikadong aspeto ng Japanese champion. Sa social media mga kwento at boxing forums, mabilis na kumalat ang pahayag ni Hosokawa kaya maraming mga Japanese fans ang hindi sumang-ayon at sinabi nila na masyadong minaliit ng dating kampiyon si Inoue. Anumang sasabihin nila, si Inoue pa rin ang hari sa kanyang dibisyon, ayon sa isang komento. Samantala, masaya namang tinanggap ng Filipino fans ang mga sinabi ni Hosokawa. Tama siya, mas delikado talaga si Casimero kung maglaban sila ni Inoue. Siguradong may babagsak, wika ng mga ilang mga boxing fans. Maging ang ilang mga Japanese boxing analyst ay umayon. Tulad na lang sa isang sports columnist na si Kenji Yamamoto. Sinabi niya na may punto si Hosokawa. Ang laban ni Inoue at ni Akhmadalib ay sobrang tactical pero hindi masyadong nakaka-excite. Kung si Casimero ang kaharap, ibang kwento ang mangyayari. Sa kabuuan, malinaw ang mensahe ni Valentine Hosokawa. Kung gusto ng boxing world ang tunay na laban na puno ng aksyon, dapat ang magharap sina Inoue at Casimero. Hindi lamang ito magiging pagsubok para kay Inoue, kung magbibigay din ito ng pagkakataon kay Casimero na patunayan ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakadelikadong boksingero na nagmula sa Pilipinas. At para kay Hosokawa, mas mataas ang thrill, mas mataas ang peligro at mas tunay ang excitement kung magaganap ang laban na ito. At sa isang sport ang pinakamalaking laban ay nagmumula sa pinakamalaking panganib. Kaya ito ang sagupaan na inaabangan ng maraming mga boxing fans sa buong mundo. At kung sakaling may kasa ang laban, kahit pa siguro sa banyo ni Inoue ng kanyang tahanan gaganapin ang laban, ay aba, si Cuadro Alas ay hindi niya ito uurungan.
Light pa rin ko na. Light na. Light pa rin ko na. Light na. Light pa rin ko na. Light na. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa aking mga kakwento. Kay kakwentong Alberto Rivera, kay kakwentong Black Link, kay kakwentong Kalisha Alvin, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.